Good morning po sa ating lahat. Welcome back nga po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Alex Bilando. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nasa 118 days na po yung kanyang alagang inahing baboy. Pero wala pang sinyalis na mga anak. Pwede ba daw turukan ng pangpahilab? Pero ang sabi naman po daw ng iba ay hindi daw pwede kasi wala pang biik na lumalabas. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan itong inahing baboy kung kailan po natin pwedeng tuturukan po ng pangpahilab o pangpapaanak. Ang ideal kasi po mga kaibigan, bawal po kasing turukan ng pangpahilab yung ating mga alagang inahing baboy kapag wala pang biik na lumalabas. Yan po yung ideal na guidelines para dyan. Para po maiwasan po natin yung distress syndrome doon po sa ating mga inahing baboy. Ang practice po ng ibang hog raiser po mga kaibigan, doon po sila nagtuturok ng oxytocin, pitoxal kapag mayroon na pong biik na lumalabas. Kahit isang biik lang po, pwede na pong turukan ng oxytocin, pitoxal yan. Pero sa akin po mga kaibigan, based po sa experience ko, sa akin lang po ito, disclaimer lang po, ito po yung akin pong karanasan sa akin pong pag-alaga ng mga inahing baboy. Pagdating po ng 119 days ng umaga, kapag wala pang sinyalis na mga anak yung kanyang inahing baboy, hindi pa siya nagli-labor, parang normal pa lang, pero nasa 119 days na po ng umaga, pagdating po ng hapon mga kaibigan, ako po ay nagturok na po ng oxytocin pitoxal 2 ml po yan. Dito po sa bandang puwerta ng kanyang inahing baboy o sa gilid po ng kanyang puwerta. Kasi sa part ng puwerta mga kaibigan, marami pong mga nerve endings dyan. Kaya mas madali po yung absorption ng medisina o ng gamot na pitoxal kapag doon po natin itinuturok sa part na iyan. Kaya nga, kahit na wala pang biik na lumalabas sa aking inahing baboy, ako po ay nagtuturok na po ng oxytocin. Wala na po akong pakialam kung magkakaroon ito ng distress syndrome sa aking inahing baboy. Basta ang importante lang, masave ko po yung buhay ng mga biik. Mailabas ko po yung mga biik na buhay silang lahat. Yan po ay tinatawag na case to case basis. Kasi yung iba kasi, ang sabi nila, bakit daw ako nagtuturok ng oxytocin pitoxal? Wala pa namang biik na lumalabas kahit isa. Ang sagot ko po dyan ay, yan po ay emergency situation. Case to case basis na po yan. Kung ano mang nakasulat sa aklat, iba po sa aktual. Kung sinasabi po sa aklat o sinasabi po doon sa mga theory na bawal kayo magturok ng oxytocin pitoxal sa mga inahing baboy kapag hindi, kung wala pang biik na lumalabas, yan po ay ideal. Pero ang actual na pong pangyayari po mga kaibigan, para sa akin, hindi lahat ng nasa aklat ay ma-apply mo sa actual na pangyayari. Kasi sa akin nga, nung una akong nag-aalaga ng inahing baboy, nasa 120 days na hindi pa rin ako nagtuturok ng pitoxal kasi nga po bawal, kasi nga po wala pang biik na lumalabas. Ano bang nangyayari? Umaabot ng 122-23 days, wala pang biik na lumalabas. Pag 124 days, nagturok na po ako ng pitoxal kasi po hindi na po ako makatiis. Kasi po mataas na po yung araw ng gap. Ngayon, pagturok ko ng oxytocin pitoxal sa aking mga alagang biik at 124 days, lumalabas lang lahat na patay na po mga kaibigan. Wala pong buhay maski isa. So doon ko po na-justify na kung ano po nakasulat sa aklat o kung ano ba yung sinasabi ng ibang hog raiser na theory o na nasa aklat daw or yun daw yung mga basihan nila, para sa akin, hindi po yan lahat applicable in real life situation. Kaya sa akin po, pagdating ng 119 days ng umaga, kapag wala pong signs ng labor, pagdating ng gabi, nagturok na po ako ng oxytocin pitoxal. Kinabukasan po mga kaibigan, mga nganak po yan. Kapag nanganak yan, buhay po lahat yung mga biik. Maraming beses na po ako naka-experience ng ganyan. At wala pong distress syndrome na sinasabi nila o wala pong distress syndrome na nakasulat sa aklat na nangyayari po sa aking mga inahing baboy. Yung lahat ng biik po ay buhay. Yung lahat ng biik po ay wala pong kapansanan. Yan po ay experience ko lang po mga kaibigan.
Kung ano po yung sinasabi ng ibang hog raiser, sa kanila po yan, hindi ko po sila pinakakialaman. Pero sa akin po ay sa akin din po. Kung ano din pong experience ko, akin din po ito. Ngayon, sa akin pong subscriber na 118 days na hindi pa nanganak yung inahing baboy mo, ang advice ko dyan, pag nasa 119 days ng umaga ay wala pang signs ng labor, pagdating ng hapon, depende kung sundin mo ito kaibigan, pwede kang magturok ng oxytocin pitoxal. Doon po sa puwerta, 2 ml lang po. Abangan mo yan kasi pagdating ng gabi o kinaumagahan, yan po ay magli-labor at manganganak na po kaibigan. And then, pagkatapos yung pong maturukan, pagdating po ng gabi at sa kinaumagahan, obserbahan nyo pong maigi kung mayroon bang reaksyon sa inahing baboy nyo. Kasi, kapag hindi pong totoong buntis yung inahing baboy nyo o kaya buntis hangin lang yan, ay hindi talaga po yan manganganak. Bago po kayo magturok ng oxytocin pitoxal, tiyakin nyo muna na buntis yung inahing baboy nyo na maraming gumagalaw sa kanyang loob ng kanyang tiyan ng mga biik. Diyan nyo po malalaman na buntis talaga siya. So yan po ating vlog ngayon. Sana na po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano ba talaga gamitin ang mga pangpahilab po mga kaibigan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.